Boy Gonzales, kumusta ang sitwasyon dyan sa Divisoria? Alin ba ang pinakamaraming natambak na basura, Boy? Santa Cruz, Divisoria, Binondo, Quiapo? Saan? Blumentritt. Blumentritt? Lakay, Sister El, ang pinakamalaki talaga ang Divisoria. Oh. At kahit na ordinaryong araw, talagang tambak ang basura dyan. At tuwing umaga ay nililinis naman yan ng mga tawa ng DPS at mga naghahakotang basura. Ngayong araw, Lakay, ay nadaanan ko yung Divisoria. At meron silang dalawang malalaking dump truck. Boy, itong pinapakita mo, wala pa yan eh. Konti lang yan, no? Hindi masyado. Nahakot na yata yung iba dyan, Lakay. Nahakot na. Nahakot na. Nahakot na yan, Lakay. Kaya pala. Kasi nakunan ko yan, kanina lang mga bandang bago mag alas 9 ng umaga. Ang paghakot ng basura dyan sa Divisoria, pagdating kasi may night market dyan, Lakay eh. Pagkatapos ng pagtinda nila, dapat yan, alas 4, alas 5, wala na mga vendor. Nagtitiklo pa na sila. At dyan naman papasok yung mga taga-DPS, yung mga taga-Wales. At iipunin niya, lalo yung mga pira-pirasong gulay, Lakay. Baksakan kasi ng gulay yan eh. Pagdating ng alas 5, nagwawalis na yung mga yan. Alas 6 na umaga, alas 7 na umaga, nagpa-plasing naman ng MDRRMO. Kaya pag umaga, malinis na yung lugar niya. Pero ngayon, tinatanghali dahil sa sobra daw talaga, Lakay, yung dami ng basura ngayon kasi di ba nagka-problema ng Lakay, hindi agad nagkakot ng basura. Metro Waste, Solid Waste Management, dasang nakakuha ng bagong kontrata sa pag-akot ng basura ng 3 distrito. District 1, 2, 3. At sila ngayon at sa yung mga sinubaybayan ko, Lakay, medyo lumilinis na. Yung Chinese Cemetery sa May Rizal Avenue, kanina madaling araw, alas 6, dinaanan namin yan ni Eric Mendoza, ay hinahakot na ng mga tauhan ng Metro Waste. Palagay ko, yung lugar na yan ay malinis na. Pakiusap naman ng mga kababayan natin, bantayan ng barangay, Lakay. Kasi isa pa yan. Totoo yan. Mga barangay tanod natin, barangay kapitan. Dapat hinahato yung mga kung saan nagtatapon ng basura. Ginagawang yan, Lakay, ginagawang dam site yung lugar na yan, yung Chinese Cemetery. Tapos sa madaling araw, ang ginagawa ngayon ng ibang barangay, halimbawa, Lakay, dito sa Barangay Obrero, 3 barangay dyan yung mga nakakausap ko, barangay chairman, sila Georgie Marcelo, Aladin Cuevas at si chairman na Chris Paulo. Ang ginawa nung iba dyan, madaling araw pa talaga binabantay nila, nagbibilin sila sa mga residente, huwag munang ilabas ang mga basura. At kung ilalabas yung ibang inilabas sa Lakay, ang kagandahan ng Lakay sa barangay, nila Georgie Marcelo, nila Chairman Georgie, tsaka Chairman Chris Paulo, at Aladin Cuevas, ay yung iba nakasako na. Kapag hindi nakasako, Lakay, naka-plastic lang, kakalkalin ng aso. Pagka kinalkal, napunod yung plastic, kakalat, kakatas yung basura sa kalsada. Boy, yan ang ginagawa. Yes, Lakay. Dati may mga malaking yung container na tapunan ng basura. Siguro maglagay ng maraming ganun para hindi tinatapon lang sa bangketa. Oo, Lakay. Dati kasi meron silang yung mga lalagyan ng basura na malalaki sa mga barangay. Ang kaya lang, Lakay, na hindi na kailangan yung malaking parang malaking drum lalagyan ng dinadaanan naman yan ting madaling araw. Kasi pag Lakay, pag nilagyan mo doon, baka yung karsada dyan sa Barrio Obrero sumikip. Kasi malalaki. Dapat yung malalakit lang na maliliit lang at hindi maglalabas ng basura ang mga residente hanggat hindi dumadaan yung truck. Ayan, tama. Yan yung pili ng mga barangay. Ang problema, January 1, dahil sa 4 na araw na hindi nakapag-akot, yun lang. ang Metro Waste, ay napilitan na dahil sa kaysa bumaho daw ang bahay nila, inilabas nila yung kanilang mga basura at hinihintay nila yung truck ng basura. Pero nagiging normal na, Lakay, after 5 days,
pag ilang araw na, pag 7 araw na ngayon, pa konti-konti na nalilinis na yung mga tambak na basura. Sa Divisoria, Lakay, sa Blooming Street, yan ang problema sa palengke. Nirereklamo, nasa Center Island na yung tambak na basura na inihintay na lamang yung truck ng basura para mahakot na ang mga basura na sumalubong sa pagpasok ng bagong taon 2025. Boy, Yan yung, yes, Lakay. sino may-ari ng Lionel Waste Management? Si Simon Pas nga ba ng may-ari na Luneta Hindi, Park? alam ko, Lakay, Velasco ang may-ari. Velasco, Pero hindi Simon Taon na Pas. silang, 25 taon na silang mga kontratista ng basura dito sa Manila. Natigil lang yan, Lakay, nung panahon ni ERAP. Yung panahon ni Mayor Lim, ang alam ko, Mayor Lim at Cesa, natigil yan yung panahon ni Mayor ERAP dahil sa ang nakaraan ni Mayor ERAP, ang kinuwang contractor ng basura ay ang IPM. IPM. Tapos, pagkatapos na matalo si ERAP sa pagka-mayor, bumalik uli ang Lionel. Lionel Waste Management. Marami ng ebidensya, Lakay, na maraming mga residente naman maayos at nagugustuhan nila yung serbisyo ng Lionel. Kasi pati yung mga kalyeng maliliit, meron silang truck, Lakay, na maliliit, na pinapasok nila yung kalyeng maliliit. Kaya pagka dumaan na yung truck ng basura, magsasabi naman yung barangay chairman, nasa labas na po andyan na po ang truck ng basura, ilabas na po ang mga basura ninyo. Ayun. Kaya ganon, Lakay, ganon kaayos, kadisiplinado yung mga kababayan natin. Pero dahil sa ilang araw, 4 na araw, napilitan na naghahanap ng mga matatapunang basura ang mga residente, Lakay. Okay, Rud. Lakay ang tungkol sa basura ngayon at nagbigay na rin ng statement ang Lionel sa mga sinasabing mga kapabayaan nila na hindi daw nahakot, pero ang katwiran nila, hindi nila inabandona ang Maynila sa paghahakot ng basura. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso, Lionel.